Nasa 80% na ang kahandaan ng Pro5 para sa darating na 2025 national and local elections. Mas pinaigting din ang kampanya kontra loose firearms kaugnay ng papalapit na eleksyon. Halos 1,000 bilang ng mga armas kumpiskado sa magkahiwa-hiwalay na operasyon sa Bicol Region. Ikinasa na rin ng Pro5 ang deployment ng personnel para sa nalalapit na selebrasyon ng Kapaskuhan at pagsalubong sa bagong taon. Ang lahat ng ito mapapanood dito sa transparent service ng ating Game Changer General. Ito ang ika-51 linggo ng Weekline. Noong araw ng linggo, unang araw ng Disyembre, bago ang mga law enforcement duties ng ating Game Changer General, nakibahagi muna siya sa Sagradong Misa, ang First Sunday of Advent Mass na pinangunahan ni Reverend Father, Retired Police Lieutenant Colonel Ronnie Arong at Reverend Father, Police Colonel Joel B. Baralias, Officer in Charge ng Regional Pastoral Office 5 ng Police Regional Office 5 sa Santo Niño Chapel sa loob ng Regional Headquarters. Pagkatapos ay personal na inasikaso ni Police Brigadier General Dizon ang security coverage and police assistance para kay Representative Elizalde Esco ng Ako Bicol Party List nang ito ay dumating sa Bicol International Airport, Daraga Albay. Gayon din sa inauguration and blessing ng 2-story command building o tinawag na Ako Bicol Building ng 31st Infantry Battalion, 9th Infantry Division, Philippine Army sa Barangay Talahib, Daraga Albay. Samantala ng Lunes, ika-2 ng Disyembre, punong-puno ng schedule ang ating Game Changer General. Sinimula ng traditional Monday flag racing and awarding ceremony sa Pro5 Grandstand. Sinundan ito ng pangangasiwa ni Police Brigadier General Dizon sa oath-taking of newly appointed non-uniformed personnel sa Pro5 Maringa Lounge sa loob ng Regional Headquarters. Bahagi din si Police Brigadier General Dizon sa ginanap na blessing and inauguration of the newly completed construction, repair and renovation of various facilities inside Camp Brigadier General Simeon A. Ola. Pagkatapos ay kumatawanan din siya sa ginawang presentation of Pro5 accomplishment on intensified campaign against loose firearms in preparation for national and local elections 2025 kasama si Attorney Maria Juana S. Valeza, ang Regional Election Director ng COMELEC 5. Pagkatapos ay pinaunlakan niya ang courtesy call sa kanya ng 12 newly assigned police commissioned officers sa Police Regional Office 5. Nagkaroon din sa araw na ito ng turnover of financial assistance and relief goods for typhoon-affected areas in the Bicol region na pinangasiwaan ng Regional Finance Unit 5 kasama ng Green Hills Chinese Community sa tanggapan ng ating Regional Director. At dahil may kaganapan sa Campo Ola, nakiisa muna ang ating Regional Director sa ginanap na Thanksgiving Mass kung saan sinundan ito ng ceremonial Christmas lighting and Thanksgiving celebration sa Pro5 Bicol Heritage Park sa loob ng Regional Headquarters. At noong Martes, ika-3 ng Disyembre, bahagi ang ating Regional Director sa ginanap na Provincial Declaration of Stable Internal Peace and Security na pinangunahan ni Honorable Joseph C. Cua, ang Governor, Province of Catanduanes sa Provincial Capitol Dome, Virac, Catanduanes. Kaisa din si Police Brigadier General Dizon sa naging 4th Quarter Regional Peace and Order Council 5 meeting presided over by Honorable Jose Edwin B. Hamor, Governor Province of Sorsogon na siya ring Chairperson, Regional Peace and Order Council 5 na ginanap sa PDRRMO Building, Capitol Compound, Sorsogon City. Noong Miyerkules, ika-4 ng Disyembre, pagkatapos ng maagang pagpapatrolya ni Police Brigadier General Dizon, binigyang pagkakataon niyang harapin ang mga personnel ng PNP Recruitment and Selection Service sa pangunguna ni Police Colonel Reynaldo S. Celestino, ang direktor ng PNP Recruitment Selection Service sa tanggapan ng ating Regional Director. Nagsagawa naman ng courtesy call ang ating Regional Director kay Commodore Salvador G. Lavape Jr., Philippine Navy, Commander, Naval Forces Southern Luzon sa tanggapan nito sa Regional Government Center site, Rawis, Legazpi City, Albay. Pagbalik sa opisina, isang courtesy call naman ang kanyang hinarap mula kay Police Colonel Cirilo Acosta Jr., ang Chief RCSU 5 at pagkatapos ay agad namang nakibahagi virtually si Police Brigadier General Dizon sa naging management review on ISO 9001-2015 with ISO Focal Person, DPL and Intellect Quest na inisyatiba ng Regional Plans and Strategy Management Division. Nagtapos ang mahabang araw ni Police Brigadier General Dizon sa pamamagitan ng motorcycle patrol sa lungsod ng Legazpi at Daraga sa Albay.
At noong ika-5 ng Disyembre, Huwebes, maagang bicycle patrol ang handog ng ating Game Changer General. Sinundan ng Emergency D-Staff Conference presided over by Police Major General Edgar Alan O. Ucubo, the Acting Chief of Directorial Staff, kung saan virtually present ang ating Regional Director. Malugod namang hinarap ni Police Brigadier General Dizon ang pagbisita ni retired Police Major General Antonino R. Cerojales, ang dating direktor ng PNP Health Service, sa kanyang tanggapan. Hindi din kinalimutan ang pagpapatrolya pagkatapos ng mahabang araw kasabay ng ating mga masisipag na mga kasurugkaps motorcycle patrollers. Biyernes, ika-6 ng Disyembre, maaga pa lang handang muli ang ating Game Changer General para sa bicycle patrol. Pagkatapos nito ay guest of honor and speaker siya sa closing ceremony ng Criminal Investigation Course Class 1083-2024 na ginanap sa Pro 5 Multipurpose Building. Kasali din ang ating Game Changer General sa year-end Thanksgiving for Public Employment Service Office Managers and Stakeholders sa La Piazza Hotel and Convention Center, Legazpi City, Albay, kung saan ito'y isang magandang oportunidad upang makahalubilo ang ating mga partner stakeholders and agencies na malaking bagay para sa pamamaraang ugnayang pulisya at mamamayan sa Pro 5. At maraming okasyon man ang naging kaganapan sa araw na ito, personal pa rin nagbigay ng security coverage and police assistance ang ating Regional Director sa ginanap na musika para sa Bicol, Himig ng Bayanihan, a concert for a cause na inisyatiba ni Congressman Elizalde Esco ng Ako Bicol Party List kasama ng Philippine Red Cross sa Ibalong Centrum for Recreation, Legazpi City, Albay. At noong Sabado, ika-7 ng Disyembre, muling arangkada sa mas pinaagang bicycle patrol si Police Brigadier General Dizon kasama ng kasurugkaps bicycle patrollers. Personal ding inasikaso ang security coverage and police assistance kay Congressman Elizalde Esco of Ako Bicol Party List nang ito ay magsagawa ng site inspection and visitation sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, Legacy and Women's Building, Bicol University Convention Center, and DSWD Haven for Distressed Women and Children and Home for the Aged sa mga lugar ng Legazpi City at Daraga, Albay. Nakisa din si Police Brigadier General Dizon sa ginawang actual survey on House Bill 11140 o ang bill extending PNP compulsory retirement age from 56 to 57 years old, kasama si Attorney Louie E. Toldanes, Assistant Regional Director, Napolcom 5 sa Pro 5 Multipurpose Building, Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, Albay. Hindi rin natapos ang araw ng Sabado nang hindi na isasagawa ang motorcycle patrol sa lungsod ng Legazpi at munisipyo ng Daraga sa Albay. At sa mga operasyong naisagawa sa buong linggo mula unang araw ng Disyembre hanggang ika-7 ng taong kasalukuyan, umabot sa mahigit 1 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng mga operatiba ng pulis sa Reyon 5 na nagresulta sa pagkakaaresto ng 37 suspects mula sa 30 ginawang operasyon. Nanguna dito ang Camarines Norte Police Provincial Office, sinundan ng Albay Police Provincial Office at pumangatlo ang Camarines Sur Police Provincial Office. Sa kampanya kontra illegal gambling, inaresto ang 24 na suspects mula sa ginawang 9 na operasyon. May 35 operasyong naisagawa naman sa kampanya kontra loose firearms kung saan 3 ang inaresto, habang 32 suspects ang huli sa kampanya kontra illegal fishing mula sa 8 ginawang operasyon at pagkakakumpiska ng mahigit 800,000 pisong halaga ng mga kagamitan. Huli naman ang 2 suspect sa kampanya kontra illegal logging na nagresulta sa pagkakakumpiska ng mahigit 26,000 halaga ng mga lumbers at flitches. Samantala, umabot sa 72 most wanted persons ang inaresto sa buong Kabikulan sa nakalipas na linggo, habang 3 ang arestado at 2 ang sumuko sa mas pinagtibay ng mga hakbang kontra insurhensya. Patuloy kaming subaybayan dito lamang sa Transparent Service ng ating Game Changer General. Dahil kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, serbisyo ay damang-dama. Serbisyo ay uunahin ka at ipapatupad ang serbisyong APD, approachable, presentable, and dependable kasurugkaps.